iniwan ko, Sir Jess, ang aking baryo kung saan ako'y namulat at nagkaisip at ako'y nakipagsapalaran sa isang bayang sakop ng probinsya ng Quezon upang kahit papaano'y makatulong ako sa aking mga lolo at lolang nag-aruga at kumupkop sa akin sa dahilang 3 buwan pa lamang ako noon, Sir Jess, nang ako'y isilang sa mundo ng aking ina, ay halos magkasabay silang pumanaw dahil sa isang masamang trahedya sa karagatan. Tinangay ng malakas na voltahe ng alon sa karagatan ang aking ama nang ito'y nasa laot, at yun ang naging dahilan upang siya'y matagpuang wala ng buhay, at ang pagkamatay ni itay ay siya namang dahilan ng pagkakaroon ng sakit ni inay. Dala na rin marahil ng kanyang pangungulila sa pagkawala ng aking ama, hindi niya matanggap ang biglaang pagkamatay ni itay, kung kaya't sina Lolo Pilimon at Lola ko na rin ang nagpalaki at nagpaaral sa akin. Sina Lolo at Lola na siyang mga magulang ni inay, lumaki ako at nagkaisip sa puder nila Lolo at Lolang busog na busog sa mga pangaral, kung kaya't lumaki akong ni isang bisyo ay wala akong natutuhan at natikman. Bagamat nakikipagkaibigan ako noon o marami akong kaibigan sa aming baryo, subalit pagdating sa mga kalokohay, iniiwasan ko na sila. Natatakot kasi akong makagawa ng kasalanan kina Lolo at Lola. Lolo, Lola, huwag po kayong mag-alala. Sa unang sahod ko po'y ipapadala ko pong lahat sa inyo para po hindi na po kayo mahirapan pa sa pagpapalaot. Natatakot po kasi akong matulad kayo kay Itay at ikaw naman po, Lola. Huwag na po kayong masyadong magpakapagod. Kakalako ng mga suman. Ako na pong bahala sa inyo. Ang sabi ko noon sa aking lolo at lola bago ko nilisan ng aming baryo sa probinsya ng Romblon. Ay nako, iho, apo, huwag mo na kaming alalahanin pa ng iyong lola. Ikaw ay aming pinalaking, wala kaming hinihinging kapalit sa iyo, apo. Mag-ipon ka ng pera para nang sa ganoon ay makapagtayo ka ng sarili mong negosyo para sa magiging kinabukasan mo. Ang dinig ko namang sagot sa akin ni Lolo. Ganoon po, Sir Jess, kabait ang aking mga lolo at lola. Gamit ang perang inipon ni Lolo at Lolay, magkasama kaming bumiyahe ng aking pinsang si Mateo mula Romblon papuntang Quezon Province dahil merong naghihintay sa aking trabaho doon. Isang tagaluto o hornero ng mga tinapay sa isang sikat na bakery sa nasabing bayan na yon, bagamat masasabi o matatawag na bayan ang lugar na aming pinuntahan sa probinsyang yon, pero malapit lamang ito sa bundok. Istiin ako, Sir Jess, sa nasabing panaderia at maswerte ako't mababait ang aking mga kasamahan. Lalong-lalo na nga ang aking mag-asawang amo. Nasa tama ang perang ipinapasahod nila sa aming lahat at higit sa lahat, hindi masungit sa kanilang mga tauhan, kung kaya't mas lalo kong ginalingan ang pakikisama ko sa aking mga katrabaho, lalong-lalo na nga sa aking trabaho. Nagpamalas ako ng kasipagang normal na makikita sa isang probinsyanong nangangamuhan hanggang sa dumating na nga ang araw na ako'y matuto sa kung papaanong gumawa ng mga iba't ibang klase ng tinapay, kung kaya't mula sa isang pagiging hornero ay naging isa na nga akong master baker. Tinaasan pa ng aking mga amo ang aking sahod at kagaya ng aking ipinangako kina Lolo at Lola, kada sahod ko'y hindi ako nakakalimot na magpadala ng pera sa kanila at mga sulat upang sila'y aking kumustahin, at ganoon din kina Tiyo Makoy na siyang aking tiyuhin sa side ng aking ama. Hinding-hindi ako nawawalan ng mga masasarap na tinapay na ibinibigay ko sa kanila sa tuwing ako'y dumadalaw sa kanilang tahanan, at nagkakataong di-off ko noon, maayos akong nakikisama sa kanila dahil sa maayos din ang naging trato nila sa akin, at dahil sa aking kasipagan at dedikasyon
sa larangan ng aking trabaho kung saang bayan na sakop ng probinsya ng Quezon. Kung saang bayan ng probinsya ng Quezon ako noon idinidestino ng aking mga amo, kung saan sa bawat mga nasabing bayan ay merong mga sangay ang kanilang panaderya. Mayaman o may pera ang aking mga amo, Sir Jess, hanggang sa isang araw noon, lahat kami ng mga tauhan ng aming amoy inimbita sa kanilang maganda at modernong tahanan dahil sa magkakaroon daw ng okasyon doon, at yon ay ang kaarawan ng kanilang unika-ihang kasalukuyan pa lang nag-aaral noon ng kolehiyo sa Maynila, at napag-usapan ng aming mga among sa kanilang probinsya gaganapin ang kaarawan ng kanilang nag-iisang anak. At ng araw na yon ay nakita ko ang isang napakagandang babaeng si Biron, ang nag-iisang anak na dalaga ng aming mga among sina Ma'am Cecilia at si Sir Alex. Ang taglay niyang kagandahay hindi nakakasawa. Higit sa lahat ay namana niya sa kanyang mga magulang ang pagiging isang mabuting tao. Sa madaling salitay ay isang mabait na dalaga itong si Ma'am Biron, at halos hindi magkalayo ang agwat ng aming edad. At aaminin ko po sa inyo, tinamaan kaagad ako kay Ma'am Biron. Sa bawat ngiti niya, sa tuwing aking nakikitay, ay siya namang mabilis na pagpintig ng aking puso. Yun pa lang ang kauna-unahang pagkakataong naramdaman ko yon sa isang babae, at sa mismong anak pa ng aming mga amo, na inlove ako noon kay Ma'am Biron. At alam ko sa aking sariling hindi lamang ako, Sir Jess, kundi maging ang iba pa sa mga kalalakihang mga kasamahan ko sa trabaho. Ganoon pa may pinipilit kong pigilan ang nararamdaman ko sa kanya, dahil sa sino nga ba ako, Sir Jess? At alam ko sa aking sariling hindi ako papatulan ng isang anak mayaman. Subalit yun ang aking akala, Sir Jess, dahil katulad ng kanyang mga magulang ay naging mabuti at maganda ang naging pakikisama sa amin ni Ma'am Biron. Para sa kanya, walang mayaman at walang mahirap. Para sa kanya, lahat ng tao sa mundo'y pantay-pantay lang. Hindi mahalaga sa kanya o sa kanilang pamilya kung ikaw ay isang mahirap, basta't ikaw ay hindi gumagawa ng masama at ikaw ay nagsisikap para sa iyong sarili. Iyan ang mga katagang sinabi sa amin ni Ma'am Biron sa amin na kanilang mga tauhan, at ng mismong araw ng kanyang ingranding kaarawan, kung kaya't hindi nakapagtatakang halos lahat ng kanilang mga naging tauhan ay tumagal sa kanila, at ang iba'y doon na rin tumanda at nakapag-asawa ng mga tindera at panadero dahil sa magandang ugali ng aming mag-asawang amo. Maraming mga kakilala ng kanilang mga pamilya ang dumalo sa kanyang kaarawan, at masasabi ko talagang nag-umpisa at natapos ng masayang-masaya ang kanyang kaarawan. Tumagal ng ilang mga linggo sa piling ng kanyang mga butihing mga magulang si Ma'am Biron. Palagi siyang pumapasyal sa lahat ng mga panaderyang nasa iba't ibang bayan na sakop ng kanilang probinsya. Ngunit may napapansin lamang ako sa kanya, dahil sa tuwing siya'y nasa kanilang panaderyang pinagtatrabahoan ko noon, ay madalas ko siyang nakikitang nakatingin o ninanakawan niya ako ng tingin. Sana all. Sana all talaga, Sir Jess. At sa tuwing nahuhuli ko siya, inililihis niya ang kanyang paningin sa ibang direksyon, at natatarantang kunwari ay may itatanong sa iba ko pang mga kasamahan. Kinabahan ako noon, Sir Jess, at ako'y napaisip dahil ang kanyang galaw ay galaw ng isang babaeng may lihim na pagtingin. Hindi naman ako, Sir Jess, pangit, at mas lalong hindi ako gwapo. Maraming nagsasabing sakto lang ang aking afil pagdating sa panlasa at paningin ng mga kababaihan, at ang pangangatawan ko nooy solido o bato-bato, dahil sa ako po'y batak na batak sa gawaing dagat at bundok noong kapiling ko pa ang aking mga lolo't lola. Hindi ako pandak, Sir Jess, at mas lalong hindi ako matangkad.
sakto lang ang aking taas. Pero hindi ko inaasahang katulad pala ng aking nararamdaman kay Ma'am Veron, ayon din ang kanyang nararamdaman sa akin. Ang ibig ko pong sabihin, Sir Jess, gusto ko at masasabi ko nang mahal ko na si Ma'am Veron at yun din pala ang kanyang nararamdaman para sa akin. Nalaman ko yun nang minsang magkaroon kami ng pagkakataong magkwentuhan sa mismong mesang gawaan ng mga tinapay. Magiliw at maayos makipag-usap si Ma'am Veron, mabiro, kung kaya't mas lalo pang naging magaan ang aking loob sa kanya. Ganoon din siya sa akin. Ang aming pag-uusap ay nauwi sa kanyang mga katanungan tungkol sa akin, sa kung ako ba'y meron ng nobya o minamahal. Nahihiya ko namang sinabi sa kanyang wala pa akong napupusuan dahil sa gusto ko pang makatulong sa aking mga lolo at lola. Subalit lahat pala ng tungkol sa akin ay naikwento na sa kanya ng aking helper o ng aking hornero at katulong sa paggawa ng mga tinapay. Masyado kasing madaldal ang aking hornerong yun. Hindi lamang sa aking hornero, lahat ng mga kasamahan ko sa kanilang bakery ay kanyang inusisa ang aking pinagmulan at kung anong pagkatao meron ako. At maging sa kanyang mga magulang, at doon, ng mismong oras na yon, ay ipinagtapat na sa akin ni Ma'am Veron na ako'y natatangi para sa kanya. Nagustuhan niya ako, Sir Jess, hindi lamang sa panlabas na anyo, sa kung anong pagkataong meron nga ba ako, kundi nagustuhan niya ako magmula nang makita niya ako. Kung kaya't isiniwalat ko na rin sa kanya ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Sinabi ko sa kanyang mahal ko siya. At sa maniwala man kayo, Sir Jess, o hindi, mga kamundo, ako na isang lupa at si Ma'am Veron na isang langit ay nagkamabutihan. Naging kami ni Ma'am Veron bago siya magpasyang bumalik sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang kursong may kinalaman din sa larangan ng negosyo. At dahil sa agwat o layo ng aming antas sa buhay at sa takot kong na malaman nila Ma'am Cecilia at Sir Alex ang aming relasyon, ay sinabi ko sa aking mahal na si Veron na amin munang ilihim ang aming relasyon. Subalit siya'y hindi pumayag sa nais kong mangyaring yon, sapagkat ayaw niya ang ganoong relasyon. Sa palitan ng aming mga sulat ay sinabi niya sa aking pagbalik niya sa Quezon ay kanyang ipagtatapat sa kanyang mga magulang kasama ako ang aming pagmamahalan. Sobrang natakot ako noon, Sir Jess, at nag-alala sa aking sarili na baka ako'y pagtawanan at pag-isipan ng kung ano-anong masasama nila Sir Alex, maging ng aking mga kasamahan sa trabaho at maging ng iba pang mga taong malapit sa kanilang pamilya. Baka isipin nilang aking ginayuma at pipirahan ko lang ang pamilya ng aking minamahal na si Veron. Higit sa lahat ay ang labis-labis kong ikinababahala noon ay kung ano ang magiging reaksyon ng mag-asawang si Ma'am Cecilia at Sir Alex. Baka magbago ang tingin nila sa akin at palayasin pa nila ako sa aking trabaho. Subalit lahat ng mga alalahanin kong yon sa aking isip ay nabura dahil ng mismong araw na kaming dalawa'y magkasama nang nasa harapan ng kanyang mga magulang at amin na ngang ipinagtapat sa kanila ang lahat, ay masyado akong nagtaka sapagkat nang ipinagtapat na nga ni Veron sa kanila ang lahat tungkol sa amin, ay hindi ko nakitang sumimangot o kinakitaan ng pagkagulat at matinding galit ang hitsura ng aking mag-asawang mga amo. Sa halip ay kanilang sinabi sa amin, "Ama Dante, makinig kang mabuti. Ang desisyon ng aming anak na mahalin ka ng totoo ay hindi namin kayang tutulan. Mahal ka ng aming anak at alam naming totoo yun. Higit sa lahat, masaya kaming pareho ng aking asawa't ikaw. At hindi sa maling tao nagmahal ang aming unika, iha. Pero, Dante, iho, may nais lamang kaming hilinging mag-asawa sa iyo.
at sana naman ay mapagbigyan mo kami. Ang seryoso ngunit masayang pagkakasabi sa akin ng mga magulang ng mahal kong si Beron. At ganoon din ako noon, Sir Jess. Larawan ako noon ng labis-labis na saya. Kung kaya't, maraming salamat po, ma'am. Sir, ano po ang gusto niyong sabihin? Ang nahihiya, ngunit masayang-masayang pagkakasabi ko kay Sir Alex. Ano ka ba, anak, iho? Huwag nang sir at ma'am ang itawag mo sa amin dahil pagkatapos ng kursong kinukuha ng aming anak na may kinalaman sa pagninegosyo'y itatakda na agad natin ang inyong kasal. Iho Dante, usapang lalaki sa lalaki ito. Sana naman, iho, ay huwag mong paiiyakin ang aming nag-iisang anak. Makakaasa ba ako sa iyo, iho? Mayat-mayang pagsang-ayon ang aking isinagot kay Sir Alex ng mga pagkakataong yon at ang tungkol sa aming relasyon ay ipinaalam kaagad nila Sir Alex at Ma'am Cecilia sa lahat ng kanilang mga tauhan. Kumalat naman yon hanggang sa makarating sa iba't ibang mga tao at mga kamag-anakan ng aking minamahal na si Beron at nagbunga ng maganda ang aking pagiging isang mabuting tao dahil maraming nagsasabing kung ako ay swerte kay Beron, ay swerte rin sa akin si Beron at ang kanyang pamilya. Hanggang sa makapagtapos na nga ng kanyang pag-aaral, si Beron ikinasa kaagad. Itinakda na nga kaagad ang aming ingranding kasal at ang aking perang inipon upang sana'y gagamitin kong panggastos sa aming kasal ay nawalang saysay dahil lahat ng gastusin ay sinagot lahat ng aking mga biyanan. Ngunit bago ang araw ng aming kasal ay umuwi kaming dalawa ni Beron sa aming probinsya sa Romblon upang kunin at isama sina lolo at lola at iba pa sa aming mga kamag-anakan upang dumalo sa aming ingranding kasal. Masayang masaya sina lolo at lola, hindi dahil sa ako'y sinuwerteng makapag-asawa ng isang anak mayaman, kundi nakahanap ako ng isang magalang at mabait na asawa at ganoon din ng mga magiging mga biyanan. Basta't manatili ka lang sa ganyang pag-uugali, apo. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Hindi kanya pababayaan at ililigaw ng landas. Sa halip ay pagpapalain niya kayo ng magiging pamilya mo. Ang maluhaluhang pagkakasabi sa akin ni lolo at lola, naging masaya at punong-puno ng pagmamahal ang pagsasama naming dalawa ng aking asawang si Beron. Inalis na ako sa pagiging panadero ng aking mga biyanan at kanilang ibinigay o ipinamana sa aming mag-asawa ang 5 sangay ng panaderya sa bawat bayan ng Quezon. At ako, kasama ang aking butihing asaway, ay aming binabuting mas palaguin pa ang aming negosyo. At dahil sa aming matyagang pagmamalasakit sa aming negosyo ay nadagdagan pa ito, Sir Jess. Habang nooy, kasalukuyan ng nagdadalang tao sa aming unang anak, ang aking asawang si Beron. Bawat panaderyay, meron kaming mga tauhang tapat at pinagkakatiwalaan at naging madali lang sa amin ang magkaroon ng isang magandang sariling pag-aaring tahanan katulad ng ugali ng aking mga biyanan. Para sa aming mga tauhan, ayon din ang aming naging pagtuturing sa kanila. Itinuring naming silang pamilya at hindi iba sa amin. Subalit sa paglipas ng mga panahoy, isang hindi kapanipaniwala at nakamamanghang revelasyon ang aking matutuklasan sa pamilya ng aking asawa, lalo na sa aking mga biyanan, sa kung papaano sila yumaman at nagkaroon ng ganoong kaunlad na negosyo, kung papaano sila nagsimula, kung saan nanggaling ang swerte ng kanilang negosyo, at ako mismo at ang aking mismong mga mata ang makakapagpatunay na totoo ang swerteng hatid at bisa ng mutya. Na kapag ka ito'y ginamit sa isang negosyo. Anak Dante,
may isang importanteng bagay o masasabing lihim akong gustong sabihin sa'yo. Ang sabi sa akin ng aking biyanang lalaki nang minsang inaya niya akong uminom sa kanilang mismong tahanan at gabi ng mga pagkakataong yun. Anong ibig niyo pong sabihin, Papa? Ang nagtatakang tanong ko sa kanya habang magkaharap kaming nag-iinuman sa mesang gawa sa bubog sa loob ng kanilang malawak na bakuran. Nagkakaedad na kami at napapanahon na upang ipamana namin sa iyo ang totoong pinagmulan ng swerte ng aming negosyo. Papa, hindi ko po kayo maintindihan. Anak Dante, naniniwala ka ba sa mga kababalaghan kagaya na lamang ng mutya? Sumagot na lang ako sa kanya ng oo, na kahit pa'y ni minsan ay hindi pa ako nakakaengkwentro o nakakaranas ng anumang kababalaghan sa tanang buhay ko. Kahit pa'y mutya ay hindi pa ako nakakakita noon. Inisip ko rin ng mga pagkakataong yon na baka siya'y lasing na, kung kaya't nababanggit niya ang mga ganoong mga katanungan. Makinig ka, anak Dante, kaya kaming mag-asawa'y mabait sa aming mga tauhan at maging sa ibang tao. Dahil sa yun naman talaga ang ugali namin ng iyong mama. Dante, katulad mo rin ako noon. Noong ako'y binata pa, nagmula ako sa pinakamahirap na pamilya. Isang pamilyang swerte na ang makakain ng 3 beses o 2 beses sa loob ng isang araw. At ganoon din ang iyong mama. Nagmula kaming pareho sa mahirap na pamilya. Isa akong panadero noon sa isang sikat na panaderia sa Maynila. At isa namang tendera ang iyong mama. At maayos naming ginagampanan ang aming trabaho sa panaderiyang iyon. Sa bawat pagtulong namin sa mga taong lumalapit sa kanilang panaderiyay, ay kami ng iyong mamay sinisirmunan at minumura ng aming mga amo. At kamuntik-muntikan pa ngang gaasain ng iyong mama ng aming among lalaki. Kung kaya't nagpasya na nga kaming 2 tumakas sa panaderiyang iyon. Nang gabing wala sila sa panaderiya, wala kaming maisip na lugar, anak, kung saan kami pupunta. At ang tanging dala lang namin noong mga panahong yun ay ang aming mga kasuotan at ang kaunting pera ng aming inipon. Subalit isang matandang babae na aming tinulungan ng iyong mama, sa paraang binigyan siya namin ng iyong mama ng kaunting pera at tinapay sa nasabing panaderyang yon, ang tumulong sa aming 2. Sa una hindi kami makapaniwala sa kanya, pero nang makita namin sa kanyang kamay ang may kalakihang halaga ng pera, ay naniwala kaming totoo ang tulong na kanyang iniaalok sa amin. Mula Maynila, iho anak, ay sumakay kami ng bus na bibiyahing Quezon Province o dito mismo sa probinsyang ito. Dahil ayon sa kanya ay taga rito siya. Pagkarating namin sa kanyang tahanan ay nag-iisa lang siya. Pero maayos ang kanyang tahanan, anak. Nagpasalamat kami sa kanya at ang perang nasa kamay niya ay ibinigay niya sa amin at sinabi niyang mag-umpisa kaming mamuhay ng magkasama ng iyong mama. Gamit ang perang iyon, tatanggi sana kami sa kanya dahil para sa amin ng iyong mamay, ang tulong na ginawa niya ay sapat na at sobra-sobra na. Subalit nagpumilit ang matandang babaeng iyon at binigyan niya pa kami ng isang mutya. Isang mutya na ayon sa kanya yun ang magdadala ng swerte sa aming mag-asawa. Hindi ako makapaniwala sa mahabang kwentong yon sa akin ng aking biyanan. Subalit ayon pa sa kanya ay, tanggapin niyo na itong maliit na batong ito na sinlaki labang ng hinliliit ng isang sanggol. At ito ang magbibigay ng swerte sa inyong gagawing negosyo. Pero pagkakabisa lamang yan, sa oras na yan ay ipinabad nyo sa tubig na may halong langis. Higit sa lahat ay wag na wag kayong magbabago ng inyong ugali. Maging mapagpakumbaba kayo
at kayo'y mas lalo pang pagpapalain. Yun ang sabi sa amin, anak, ng matandang babaeng yon. At totoo ang lahat ng kanyang mga sinabi dahil magmula nang tinanggap namin yon. Matapos naming magpasalamat sa kanya at magpaalam ay naging matagumpay ang aming unang panaderiyang itinayo sa probinsyang ito. At hindi kami nagbago. Ngayon, anak, yun ang gusto kong makita mo. Ang mutyang batong nagmula sa loob ng sariwang katawan ng punong kawayan. Matinding pagkamangha ang nooy aking nararamdaman nang marinig kong sinabi yon sa akin ng aking biyanan. Ilang sandali pa'y tumayo ito at sinabi niya sa akin, "Halika anak at sumama ka sa akin." Mabilis naman akong tumayo at magkasama kaming dalawang bumaba sa kanilang sekretong lugar. Isa itong underground at noon ko pa lamang yun napansin. Naglakad kaming dalawa paibaba sa nasabing hagdan. Kasunod ay binuhay niya ang ilaw doon dahil madilim sa nasabing underground. At nang tuluyang kumalat ang liwanag ng nasabing ilaw ay lumantad sa aking paningin ang isang mamahalin at matibay na mesa at nakapatong doon ang isang babasaging mangkok. At nang kami ay tuluyang lumapit doon, nasaksihan ng aking mata ang isang maliit at pinaghalong kulay puti at itim na isang batong kasinlaki lamang ng hinliliit ng daliri ng isang sanggol. Nakalutang ito sa pinaghalong tubig at langis. Matinding pagkamangha sa nooy aking nasaksihan noong mga pagkakataong yon. At makailang beses ko pang kinurap-kurap ang aking mga mata sa pag-aakalang isa lamang panaginip ang lahat. Subalit sa aking muling pagdilat ay totoong lahat ang aking mga nakikita. Yan, Dante, ang sinasabi ko sa iyong mutyang batong nanggaling sa loob ng kawayang ibinigay sa amin ng iyong mama ng matandang babaeng minsan naming inabutan ng tulong. Diyan ang gagaling, Dante, ang swerteng walang katapusan sa amin at sa ating pamilya. Kami lamang mag-asawa ang nakakaalam nito at ikaw, maging sa iyong asawa'y inilihim namin ito. At ang bisang swerte ng mutyang ito ay hindi lamang sa negosyo, Dante, kundi maging sa sugal, sa sabong, o kung ano-ano pa mang mga bagay sa mundo. Pero hindi ko ito ginamit sa bisyo o sugal, kundi sa negosyo. Ang sabi pa sa akin ng aking biyanan, ilang sandali pa'y sinabi niya sa akin, "Magmula ngayon, anak Dante, ay ikaw na o mapapasa iyo na ang mutyang yan. Magpagawa ka, anak, ng underground o lihim na lugar sa inyong mismong tahanan. At kagaya ng ginawa ko, ilagay mo ito sa isang bangkok na merong tubig at langis. At huwag mong hayaang may liwanag ang kanyang paligid." Sinunod kong lahat ang mga ipinagagawa sa akin ng aking biyanan. Nagpagawa ako ng underground sa aming mismong tahanan hanggang sa ang nasabing mutyay ay matagumpay ko na ngang nailipat sa aking pangangalaga at kaming mag-asawa lang. At ang aking mga biyanan ang nakakaalam sa lihim na yon. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan hanggang sa isinilang na nga ng aking asawa ang aming malusog na anak na isang lalaki. Kung kaya't mas lalo pang napuno ng pagmamahalan at masasayang mga araw ang aming buhay ng aking pamilya at naging totoo ang bisa sa aming buhay ng aking nooy. Pag-aaring mutyang galing sa loob ng katawan ng isang kawayan dahil mas lalo pang dinagsa ng mga tao ang aming panaderya saan mang bayang meron kaming panaderya. Kung kaya't mas ninais pa naming magdagdag kami ng marami pang mga tauhan, mga katiwala. Subalit habang lumalaon ang pag-angat ng aming kabuhayan ay hindi ko inaasahang ako ay susubukan ng panahon dahil sa isang kasiyahan o isang okasyong ginanap
sa mismong tahanan ng isang aking kakilala ay aking natutuhang uminom ng sagad na nang maglaoy, naulit pa ng naulit. Hindi lamang ang uminom ang naging masamang impluwensya sa akin ng aking kaibigang si Orlando, kundi ang magsugal, magsabong at kung ano-ano pang mga bisyo. Sa unay, hindi yun alam ng aking asawa. Dahil sa yun ay aking inilihim sa kanya, maging sa aking mga biyanan. Natuto akong sumugal. Dahil totoo ngang madali lamang ang pera sa nasabing sugal, sapagkat ang aking dalang pera ay tumubo ng halos doble at reple. Kung kaya't mas lalo akong nalibang, Sir Jess, sa mga bisyong meron ako noon, hanggang sa lumaoy maging ang tumikim ng mga ipinagbabawal na drogay. Ay nagtagumpay si Orlandong ituro sa akin yon. Malakas ang aking loob na pumusta at magsugal ng malaking halaga ng pera at magbayad ng mga ibinibintang ipinagbabawal na gamot. Dahil marami akong pera, nawala na sa akin, Sir Jess, ang kung anong pagkatao meron ako noon, samantalang ang asawa ko at ang aking mga biyanay ay tanging paglalasing lang at uminom ng alak. Ang kanilang alam na bisyong aking natutuhan, dumating na rin sa puntong para bang ako'y nakakaramdam na ng pagkaumay o pagkasawa sa aking asawa, at para bang ang tingin ko sa kanya'y isang pagkaing ayaw ko nang muling matikman, at naghahanap na ako ng ibang putahing ulam. At ramdam ko sa aking sariling pansin lahat ng aking asawa yon. Subalit mabait ang aking asawa, Sir Jess. Pilit niya akong pinakikisamahan sa dahilang ayaw niyang kami ay magtalo at tuluyang mawasak ang aming iniingatang binuong pamilya. Hanggang sa dumating na ang puntong maging ang aking pag-uugali ay tuluyang binago ng bisyo. At nang nasabing drogang pakiramdam ko sa aking sarili ay nagbibigay sa akin ng walang hanggang kaligayahan, sa tuwing ang mga yun ay paulit-ulit kong ginagawa. Naging mainitin ang aking ulo, madalas kong sinisigawan, minumura, hindi lamang ang aming mga katiwala, kundi lahat sila. Lalo na't sa tuwing nagkakataong ako ay natalo ng malaking halaga ng salapi sa bawat sugalang aking pinupuntahan. Higit sa lahat ay nakalimutan ko na rin kumustahin at pasyalan at abutan ng pera ang aking mga lolo at lolang nooy nasa aming probinsyang nanghihina na, at anumang oras at mga araw ay malapit ng bawian ng buhay, nanatili ang aking masamang bisyo at masamang pag-uugaling ipinakikita sa aming mga tauhan, at mabilis yung nakarating sa kaalaman ng aking asawang si Beron at sa kanyang mga magulang, hanggang sa dumating na nga ang araw na ako'y tinapat ng aking asawang si Beron sa maayos na pananalita tungkol sa aking mga maling ginagawa at pagbabago sa aking sarili. Nang umagang kami ay magkaharap sa mesa at nag-aalmusal, subalit pasigaw at padabog ko sa kanyang sinabing hindi totoong lahat ang mga isinusumbong sa kanya ng aming mga alipores, dahilan upang maging ako sa aking sarili ay nagtaka sa kung ano ang aking ginawang yon sa kanya. Nang ako'y mahimasmasan at nang tingnan ko ang aking asaway, tulala ito at nagtatakang nakatingin sa akin. Nanumbalik ang aking katinuan at mabilis ko siyang itinayo at hinagdan ko ang aking asawa, dahil nakita ko nang tumutulo na ang kanyang mga luha. Paulit-ulit akong humingi ng patawad sa kanya at nangakong hinding-hindi na yon mauulit pa, habang kanyang binabanggit ang mga katagang. Bakit ako nagkakaganoon? At bakit parang hindi na ako ang dating Danteng na kilala niya at minahal ng husto? Muling naging maayos ang lahat sa amin ng aking asawa.
Pinilit niya akong unawain at pinatawad sa aking mga nagawang kasalanan. Pinatawad niya ako sa aking mga kung ano-anong dahilan ng aking pagbabago, mga dahilang puro kasinungalingan. Pinigil ko, Sir Jess, ang pangangati ng aking mga kamay na pumuntang sabungan kasama si Orlando at iba pa sa aming mga kasamahan at maging ang tumikim ng drogay dahil sa nangako ako sa aking sariling iiwan ko ng lahat ang aking mga bisyo samantalang ang aking mga biyanan. Bagamat nakarating na rin sa kanilang kaalaman ang tungkol sa aking pagbabago, ngunit pinipilit nilang wag munang makialam sa aming mag-asawa. At katulad ng punong kawayay, habang ito ay tumatanda, ay tinitingala pa rin at iginagalang ng mga tao ang aking mga biyanan na kahit pa'y wala na sa kanila ang mutyang galing sa kawayan. At iyon ay nasa aking pag-iingat na, samantalang ako'y iginagalang din at inirerespeto ng mga taong nasa aking paligid dahil yon sa impluwensya ng aking mga biyanan. Bilang isang manugang, isang umaga noon, habang iniisa-isa kong binisita lahat ng aming mga panaderyay, nakita kong papalapit na sa aming pwesto ang apat na sina Orlando, sakay ang mga ito ng kani-kanilang mga tig-iisang motor at nakabihis ang mga ito ng maayos na para bang merong importanteng pupuntahan. At nang ang mga ito'y nasa aking harap na Parang Dante, nasa kabilang bayan ngayon si Don Miguel. Yun bang sugarol na ni isang mga sugarol dito sa ating bayan ay walang nakakatalo sa kanya? Pare, pagkakataon mo nang makaharap siya. Ang malademonyong pangungumbinsi sa akin ni Orlando na siya namang ginatungan o pagsang-ayon sa kanya ng iba pa sa aming mga kaibigan. Porsigido silang ako ay isama sa nasabing lugar o bayan kung nasaan naroon si Don Miguel upang makaharap ko sa nasabing larong sugal. Ngunit, pasensya na kayo mga pare. Pas muna ako dyan. Nangako kasi ako sa aking asawang hindi na ako kailanman pupunta sa kung saan-saan maliban lang dito sa aming negosyo. Sagot ko sa kanila. Subalit ang totoo noon, Sir Jess, ay nangangati na ang aking mga daliri noon sa aking kamay at maging ang aking mga paa dahil sa ako'y natutukso na sumama sa kanila sa nasabing lugar upang aking makaharap sa larong sugal si Don Miguel. Ang sugarol na usap-usapang merong mutya o pampaswerteng ginagamit sa kanyang katawan upang manalo sa anumang sugal. At nang maalala ko ang kanyang mutyang isang daliri ng namayapang sugarol, ay bigla na lamang otomatikong pumasok sa aking isip ang aking pag-aaring mutya. Rumehistro agad sa aking isip ang planong ano kaya kung aking subukan ang aking mutyang galing sa loob ng kawayan na aking ibinabad sa tubig at langis sa mutyang daliri ng isang namayapang sugarol na gamit ni Don Miguel. Alin kaya sa dalawang mutya o pampaswerte ang mas malakas o mas epektibo sa larangan ng sugal? Ang masamang planong nooy namumuo sa aking isip hanggang sa ako'y nakapagdesisyong sumama. Sige mga pare, sasama ako sa inyo. Yan, ayos yan pare. Paniguradong hindi uobra sa mga teknik mo sa larangan ng paghipo ng mga baraha. Yung si Don Miguel, di ba mga pare? Pagsang-ayon ang naging tugon ng iba pa sa aming mga kaibigan sa mga sinabing yun sa akin ni Orlando. Subalit, pero mga pare, hintayin niyo muna ako rito. Uuwi lang ako saglit sa aming bahay dahil sa ako'y merong nakalimutan doon. Masayang pumayag ang mga ito. Umuwi ako sa aming tahanan, hindi upang kumuha ng malaking halaga ng pera upang dalhin sa nasabing sugalang yun, kundi ang pumasok sa aming underground
kung saan ay naroon ang aming mutyang inaalagaan. Wala sa aming tahanan ang aking asawa. Marahil ay nasa kanyang mga magulang, dala ang aming anak. Bumaba kaagad ako ng underground at binuksan ko ang ilaw doon. At nang makita ko ang mutyang batong galing sa kawayay, ako ay nagtaka at nagulat kung bakit para bang nababawasan ang kanyang laki at para bang ito ay natutunaw sa tubig at langis. Nagtaka ako noon, Sir Jess, dahil wala namang sinabi sa akin ang aking mga biyanan patungkol sa mga ganoong pangyayari. At saka, parang hindi yun normal sa aking paningin. Hindi ko na lamang pinansin yun. Sa halip ay ako'y nagmamadaling. Dinampot ang nasabing mutyang yun. Ramdam ko ang init noon. Nang yun ay sumayad na sa aking mga palad. At pagkatapos ay nag-uwi ka akong, tulungan mo akong maipanalo at lupigin at ipahiya ang kilalang sugarol na merong mutyang daliri ng yumaong sugarol na si Don Miguel. Pakiusap. Ang mahinang sabi ko noon habang mahigpit ko ng hawak sa aking kanang kamay ang nasabing mutya. Pagkatapos nooy mabilis ko na nga itong ibinalik sa kanyang kinalalagyan. Ipinahid ko pa ang magkahalong langis at tubig na nasa aking kamay at nagmumula sa nasabing mutyang yon. Ipinahid ko yon sa aking kasuotan. Kasunod ay umakyat na nga ako pa itaas at mabilis kong isinara ang pintuan ng underground. Wala akong dalang malaking perang pamusta sa nasabing sugal dahil sa alam ng mga namamahala doong marami akong pera. Subalit nang kami ay magkaharap na nga ni Don Miguel ay isang manipis at malinis na isang papel at meron pang kasamang ballpen ang iniabot sa akin ng isa sa kanyang 5 mga tauhan na nasa kanyang likuran. Mabilis ko yung nilagdaan kung saan ang nilalaman o ang nakasulat sa nasabing papel na yon ay nakahanda akong magbayad ng malaking halaga ng perang nakalagay doon sa oras na ako ay matalo sa laro naming dalawa ni Don Miguel. Subalit sa kamalas-malasay, ako ang natalo. Dahil sa parabang ito'y hindi nauubusan ng alas na kanyang inilalapag sa mesang nasa aking harapan. Nagtatagagtaka na ang aking mga pawis sa noo dahil sa aking matinding inis at galit sa aking pagkatalo. Lalo na't nakikita kong nakangising parang ako'y minamaliit ni Don Miguel. Idagdag pa ang pagtawanan ng 5 sa kanyang mga tauhan. Ilang sandali pa'y bumulong sa akin si Abner, isa sa aming mga kaibigan, at kanyang sinabi sa akin, "Bumawi ka pare." Ibig kong sabihin ay isa pang laban at mananalo ka rin kay Don Miguel. Dahil sa aking kagustuhang matalo si Don Miguel at maibalik sa akin ang naunang perang ipinusta ko sa kanya, ay muli akong humingi ng papel upang isulat doon ang malaking perang muling aking ipupusta bilang kasunduan at ang aking lagda sa ibabaw ng aking pangalan. "Sigurado ka bang muli kang lalaban sa akin ng sugal, ha Dante? Gamit ang barahang ito, baka naman ay maubos ang iyong pera at yun ba ang magiging dahilan upang magtalo kayo ng iyong butihing asawa? Dante, meron ka pang oras upang magbago ang iyong desisyon." Ang dinig kong sabi sa akin noon ni Don Miguel. Subalit, iritado kong sinabi sa kanyang wala akong pakialam. At mas lalong wala kang pakialam, Don Miguel. Kung maubos man ang aking mga pera sa sugalang ito, dahil ang mahalaga sa akin ay ang matalo kita. Kung ganoon, sige na. Balasahin mo ng muli ang mga barahang yan. Ang nooy utos ni Don Miguel sa isang lalaking kabilang sa mga namamahala sa nasabing pasugalang yon. Subalit, kagaya ng mga naunay, natalo ako ni Don Miguel na para bang naaaninag ng kanyang mga mata at tumatagos ang kanyang paningin sa mga barahang inilalapag ko sa mesang nasa aming harapan. Natalo ako ng hindi lamang 1, 2, kundi
3 beses kay Don Miguel at masasabi ko talagang malaki-laki ang perang maaaring mawala sa akin. Kung kaya't nag-isip ako ng paraan. Dahil sa parang nawalang bisa, ang mutyang batong nagmula sa mismong loob ng kawayan laban sa kanyang tangang pampaswerte, umutya sa larangan ng sugal. Tumayo akong bigla mula sa aking kinauupuan. At pagkatapos ay, "Mandaraya ka! Isa kang dakilang mandaraya, Don Miguel." Naalarma ang mga tao na nasa aming paligid. Dahil sa aking ginawang yon, pilit naman akong pinapakalma ng aking 3 mga kaibigan at sinasabi nilang huwag akong gumawa ng iskandalo sa lugar na yon. Sinasabi ko na nga bang yan ang gagawin at sasabihin mo, Dante? Dante, kahit sa ang husgado o korte man tayo makarating, kung yan ang ipagpipilitan mo'y matatalo ka lang ng paulit-ulit, Dante. Dahil wala kang matibay na katibayan o ebidensyang nagpapatunay na ako'y isang mandaraya na kagaya ng sinasabi mo. Ang paliwanag o katuwiran sa akin ni Don Miguel. Ngunit mas lalo pa akong nanggigil sa matinding galit sa kanya dahil pakiramdam ko'y napahiya ako sa mga sinabi niyang yun sa akin. Kung kaya't, ganoon ba, Don Miguel? Katibayan ba o ebidensya lang ba ang hanap mo? Pues, bakit? Bakit hindi mo ilabas ngayon din, Don Miguel? Yang mutyang pampaswerte mong nasa iyong katawan. Ilabas mo! Ilabas mo ang daliri ng isang namayapang tanyag na sugarol na iyong ninakaw sa sementeryo. Ilabas mo, Don Miguel, nang magkaalaman tayo. Makinig kayo, kayong lahat. Papaano nga ba ako mananalo sa isang taong magnanakaw ng mutya? Isamantalang ako'y lumalaban sa kanya ng pareho. Wala akong ginagamit na mutya. Ang medyo pasigaw na pagkakasabi ko sa kanya, tinitigan ako ng makahulugan ni Don Miguel. Kasunod ay, sinabi niya sa akin, "Totoo ba ang mga sinasabi mong yan, ha, Dante? Totoo bang wala kang mutyang pag-aari? Bueno, paano kung sabihin ko sa iyong wala akong mutya at yun ay totoo? Tingnan mo, Dante." Wala akong makitang daliri ng isang namayapang sugarol na kagaya ng sinasabi ko sa kanya kanina nang kanyang inilantad sa akin ang kanyang mga bulsa. At kulang na lang ay maghubad si Don Miguel at ang tanging dala niya ay ang malaking halaga ng perang siyang kanyang pampusta sa larangan ng sugal. At ang higit kong ipinagtatakay, parang alam niya ang tungkol sa mutyang meron ako. Isamantalang kami lang ng aking asawa't at ang aking mga biyanan ang nakakaalam ng lihim na yon. Tandaan niyo ito, Don Miguel. May araw din kayo sa akin. Huwag na huwag kayong magiging kampante sa inyong pagtulog sa gabi dahil baka hindi na kayo magising pa. Ang sabi ko sa kanila na merong halong paninindak. Subalit, hindi kita papatulan, Dante. Dahil malaki ang aking respeto sa iyong biyanang si Mr. Alex de Guzman. Pasalamat ka, Dante. At sila ang naging biyanan mo. Dahil kung hindi ay, kanina ka pa, tumimbuwang dyan. Kung ano-ano pang mga walang katotohanang mga salita ang mga sinabi ko noon kay Don Miguel. Subalit tumayo na ang mga ito at naglakad palabas ng nasabing sugalan. Hindi lamang sa bisyong sugal, inilostay ko ng palihim at hindi nalalaman ng aking asawang si Beron, kundi maging sa bisyong sabong at maging sa iba pang mga bisyo ay masyado akong nalulong ng mga panahong yun. Ngunit ang buong katotohanan, lahat ng aking mga pinanggagaway, alam lahat ng aking asawang si Beron. Isang araw noon, umuwi ako sa aming tahanang pasuray-suray at nang ako'y nasa loob na ng aming kusinay, nakita kong abalang nagluluto ng mga pagkain para sa aming magiging hapunan ang aking asawa. Nakangiti niya akong masayang binati
at inayang kumain. Ngunit tagos lamang sa kabilang tengang hindi ko siya pinakinggan, na para bang hindi ko siya naririnig. At iniwan ko siyang nagtataka sa aking ipinakikitang hindi magandang pag-uugali sa kanya, at pinuntirya ng aking mga paa ang pintuan o bukasan ng aming underground upang tingnan at suriin ang aking mutyang. Nagmula o nang galing sa loob ng kawayan, at masyado akong nagulat at halos gusto ko nang magwala sa loob ng aming underground, dahil nang binuksan ko ang ilaw doy ay lumantad sa akin ang mangkok na silag, kung saan ay sa nasabing mangkok na yon ay wala na doon ang nasabing mutyang bato, kundi ang naruroy ang pinaghalong tubig at langis ang naiwang laman ng nasabing mangkok. Kinabahan ako ng mga pagkakataong yon. Yumuko ako sa ilalim ng mesa at nagbabaka sakali akong makikita ko yun doon, dahil sa iniisip kong baka yun ay nahulog lang. Subalit nabigo akong makita yun doon. Nawawala ang mutyang batong nagmula sa kawayan na siyang totoong nagbigay ng swerte sa aming buhay. Nang gigil na ako noon, Sir Diaz, sa sobrang galit, at inisip kong baka ang asawa kong si Biron ang may pakana kung bakit nawawala ang aming pag-aaring mutyang bato. Kung kaya't ang ginawa ko mabilis akong umakyat sa itaas at pinuntahan ko at hinanap ko kaagad ang aking asawang si Biron. Nang gigigil na ako noon sa matinding galit at nanginginig na ang aking buong katawan, at nang siya'y nasa aking harapan ay walang preno kong sinabi sa kanya at paulit-ulit kong itinatanong sa kanya kung nasaan ang mutyang batong nasa aming pag-iingat. Siya'y nagtatakang itinatanggi sa aking hindi niya alam kung nasaan na nga ba ang nawawalang mutyang bato, at sinabi niya pa sa aking kailanmay hindi niya yon pinakikialaman. Nag-amok na ako noon, Sir Diaz, at nagwawala ng mga pagkakataong yon, at paulit-ulit kong sinasabi sa kanyang walang ibang makikialam sa mutyang yon kundi siya lang, dahil sa walang ibang nakakaalam sa kinalalagyan ng nasabing mutyang yon kundi kaming dalawa lang na mag-asawa. At dahil sa ako'y lango sa alak at sabog sa ipinagbabawal na gamot ng mga oras na yon, kung kaya't ang tingin ko sa aking asawa ay hindi na isang tao, kundi isa ng halimaw. Dala ng aking matinding galit sa kanya, wala siyang ibang sinasabi kundi ang mga katagang hindi niya alam. Wala siyang alam sa pagkawala ng mutyang nakababad sa tubig at langis, kung kaya't mabilis ko siyang hinawakan ng mahigpit sa kanyang leeg, at siya'y nagpupumiglas na aking isinandal sa pader ng aming kusina. Kasunod ay walang palya ko siyang paulit-ulit na pinagsasasampal. Nagulantang na lamang ako noon, Sir Diaz, at parang bumalik sa wisyo ang aking sarili nang makita ko siyang nanghihina na. Paulit-ulit kong binibigkas ang kanyang pangalan habang siya yakap ko ng mahigpit. Biron, Diyos ko, ano bang nagawa ko sa iyo? Patawarin mo ako, Biron. Hindi ko alam at hindi ko sinasadya ang lahat. Ang naaawa at naiiyak na pagkakasabi ko noon sa aking asawang Noy, lupaypay na ang kanyang katawan at wala na itong malay tao. Mabilis ko agad siyang dinala sa pinakamalapit na hospital, at sa kabutihang palad ay nailigtas siya at naagapan ng mga empleyado at doktor ng nasabing pampribadong hospital. Subalit, patawarin mo kami, Dante. Dahil sa tingin naming mag-asaway, kinakailangan mo nang iwan ang aming anak. Nagkamali kami, Dante. Nagkamali kami ng pagkakakilala sa iyo. Akala namin noon ay tunay at totoo ang pagmamahal mo sa aming anak, at ang ipinakikita mong magandang pakikisama at pag-uugali sa amin. Pero ang lahat ay pagkitang tao lamang pala, Dante. Matagal na naming alam ang lahat tungkol sa mga bisyong ginagawa mo at ang ginawa mong paglustay ng inyong mga inipong pera sa mga walang kabuluhang bisyo
Pero pinilit naming mag-asawa at ng iyong asawang hayaan ka at huwag kaming makialam sa buhay nyo bilang mag-asawa. Pero Dante, iba sa pagkakataong ito. Dahil sa ginawa mo sa aming anak, ay pagbabayaran mo. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito, Dante. Tandaan mo ito, Dante. Mula sa araw na ito, ay wala ka ng asawa at mga anak. Ang tinig kong nooy, gigil na gigil, at nanggagalaiti sa matinding galit na pagkakasabi sa akin ng aking biyanang lalaki. Kung saan ay ganoon din ang nababanaan ko sa hitsura ng aking biyanang babae. At ng mga pagkakataong yun pa lang, nakita kong naging ganoon ang kanilang inasal. Paulit-ulit akong humingi ng kapatawaran sa aking ginawa sa aking asawa. Subalit hindi nila ako pinaniniwalaan. Matinding kahihiyan para sa aking sarili at mga alalahanin para sa aking asawa at anak ang nooy paulit-ulit na rumirehistro sa aking isip. Mabilis namang kumalat at naging usap-usapan ng mga taong nakakakilala sa akin at sa pamilya ng aking asawa ang aking kawalang hiyaang ginawa sa aking asawa at sa aming negosyo. Kinaumagahan, mabilis akong nagbihis at naghanda ng aking mga dadalhin papuntang hospital. Subalit, pagkarating ko doon, halos bumigay ang aking mga tuhod at bigla akong nanghina sa aking nadatnan sapagkat, Sir, hindi po ba ipinaalam sa iyo ng mga magulang ng inyo pong asawa na ang asawa niyo po'y inilipat na ng hospital at wala po silang impormasyong ibinigay sa amin kung saang hospital nila inilipat ang iyong asawa? Revelasyon sa akin ng isang nurse sa nasabing hospital. Lupaypay akong lumabas ng hospital at wala ako sa aking sariling napaupo. Sa gilid ng daan, sinisi ko ang aking sarili, Sir Jess, dahil masyado akong nagpadala sa masamang bisyong natutuhan ko. Nasasabik akong makita ang dalawang taong pinakang mahalaga sa aking buhay. Pero, papaano ko sila makikita at muling makakasama kung hindi ko alam kung nasaan na sila? Totoo nga talaga ang kasabihang nasa huli ang pagsisisi, sapagkat huli na ang lahat para sa akin. Sinadya kong puntahan ang mismong tahanan ng aking mga biyanan, subalit nakasarado na ito at wala rin akong makuhang impormasyon sa mga taong kakilala ng aking mga biyanan. Lahat sila'y walang alam kung nasaan na ang aking pamilya. Nagulantang pa ako noon, Sir Jess, sapagkat lahat ng aming naitayong mga panaderyay sa bawat bayan ay naipasara na sa pamamagitan ng aking mga biyanan at pahintulot ng aking asawa. Bukod pa doon, naalala kong nailagay ko sa isang papel o kasunduan ang aming mga nakatayong panaderya sa bawat mga taong nakalaban ko sa larangan ng sugal. Hindi lamang perang masinop na inipon sa bangko ng aking asawa ang aking nilustay, kundi maging lahat ng aming mga kagamitan ay naisama ko sa kasunduan sa nasabing sugal. Subalit, kahit kailan ay hindi ko masisisi ang aking asawa dahil sa aking ginawa. Pinagtatawanan ako ng mga taong nakakakilala sa akin, maging ng aking mga kaibigang nakakasama sa bawat sugal. Wala ni isa man sa kanila ang dumamay sa aking problema, at ang mas masaklap ay parang hindi nila ako nakikilala nang nawala na sa akin ang mga yaman at karangyang minsang aking tinatamasa. Sa madaling salitay, naghirap na nga ako, Sir Jess. Walang naiwan sa aming tahanan, kundi ang mga kasangkapang aming ipinundar ng aking asawa. Ganoon pa may, katulad ng ibang mga taong nagkakaroon
ng matinding problema sa kanilang mga buhay ay ni minsan ay hindi ako natuksong uminom, manigarilyo at magpakalunod sa alak. Higit sa lahat ay wala sa isip kong ibenta ang aming itinayong tahanang mag-asawa at maging ang ibenta ang mga kasangkapang naroon, dahil sa ang mga bagay na yon ang nagsisilbing alaala ko sa aking asawa't anak. At habang ako'y nagpapahangin noon sa tabing dagat na nasa aming mismong bayan, ay isang boses ang narinig ko sa aking likuran. Isang pamilyar na boses na nagsasabing, "Huwag mong sayangin ang mga oras, mga araw at panahon, Dante." Napalingon ako sa aking likuran at do'y nakita kong nakatayo si Don Miguel. At ang kanyang mga tauhang nasa kanyang likuran, kung kaya't, "Don Miguel, kayo po, ano pong ginagawa niyo dito?" Ang nagtatakang tanong ko sa kanya. Lahat ng problema, pagsubok sa buhay, ay sadyang dumarating sa lahat ng mga tao, Dante. Hindi ka tao kung hindi mo yan mararanasan sa buhay mo. Hindi palaging masaya ang buhay at hindi palaging malungkot, Dante. Lahat ng tao'y pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Dante, ang matatalinhagang pagkakasambit sa akin ni Don Miguel, kung saan ay makikita na siyang nasa aking tabi at pareho na kaming dalawang nakaupo at nakatanaw sa nooy papalubog ng araw. "Nabalitaan ko na ang lahat sa buhay mo, iho. Ang tungkol sa ginawang pag-iwan o paglayo sa iyo ng iyong pamilya sa pamamagitan ng iyong biyanan. At hindi natin sila masisisi dahil kung tayo man ang nasa kanilang kalagayan, ay yun din ang ating gagawin. Ayaw nating manatili sa piling ng isang tao na may hindi magandang pag-uugali ang ating mga anak. Di ba, Dante? Pero pagkatandaan mo ito, iho, may oras at pagkakataon ka pang makabawi sa kanila. Yun ay kung talagang gusto mo pa silang muling makasama." Ano pong ibig mong sabihin, Don Miguel?" Ang nagtatakang tanong ko sa kanya. Kasunod ay tinawag nito ang kanyang isang tauhang may dalang sobre at marahan yung iniabot sa kamay ko o ni Don Miguel, at pagkatapos ay, "Tanggapin mo ang malaking halaga ng perang ito, Dante. Tandaan mo, iho, ang perang ito ay hindi ko ipinapautang sa iyo, kundi ang malaking halagang perang ito ay kusang loob kong ibinibigay sa iyo." Para saan? Para saan po ang mga perang ito, Don Miguel? At ano pong magiging kapalit ng mga ito? Hindi ako ganoong tao, Dante, na kagaya ng iniisip mo. Ang perang yan na nasa sobre at nasa sa iyong mga kamay na ay gamitin mo upang magsimulang muli sa paraang umuwi ka sa inyo o sa iyong probinsya. Baguhin mo ang buhay mo, Dante, at pilitin mong ibalik ang dating ikaw, ang dating Danteng may ugaling wala o hindi makikita sa ibang tao, ang Danteng walang ibang ginawa at inisip kundi ang kapakanan ng kanyang pamilya. Bahagya akong napayuko at hindi ko na naiwasan pang pumatak ang aking mga luha dahil ang isang taong minsan kong winalang hiya at hindi iginalang noon at pinagsabihan ko pa ng mga katagang hindi magaganda sa mismong harapan ng maraming tao, ay siya itong tumulong sa akin na muling bumangon. Kung kaya't ay, Don Miguel, patawarin niyo po ako sa mga kalapastanganan
at sa mga pinagsasasabi ko sa inyo noon. Hindi ko po kayang tumingin sa inyo ng diretso dahil sa aking matinding kahihiyan. Hindi na mahalaga pa yun, Dante. Ang gawin mo ngayon ay pilitin mong umunlad, tumayo, gamit lamang ang iyong sariling diskarte sa buhay. Ipakita mo sa lahat ng mga tao at patunayan mo sa kanila, lalong-lalo na sa iyong mga biyanan, na totoong ikaw ay nagbagong buhay na. Tandaan mo, Dante, wala sa mutya, agimat, o kung ano-ano pa mang mga pampaswerte ang totoong swerte sa isang tao, kundi nasa ating mismong sarili. Magsipag lang tayo, Dante, at maging isang mabuting tao at maging isang totoo sa lahat ng mga tao na nasa ating paligid. Ay hindi tayo kailanman mabibigo sa ating mga pangako sa buhay. Dante, gawin mo ang lahat ng mga sinasabi ko sa iyo, dahil sa lahat ng yan ay para rin sa iyong ikakabuti at sa iyong pamilya. Dante, kung totoong mahal mo ang iyong asawa at anak, matuto kang maghintay para sa kanila. Alam ng Diyos kung para kanino ang lahat ng ating ginagawa. Paulit-ulit akong nangako kay Don Miguel at sinabi ko sa kanyang iyon ang aking gagawin. At paulit-ulit din akong nagpasalamat at muling humingi ng patawad sa kanya o pasensya sa aking mga sinabi at ginawa sa kanya. Maraming salamat din sa iyo, Dante, at umaasa akong muli kayong magkikita at makakasama mo rin ang iyong asawa at anak sa tamang panahon. Pagkatapos na sabihin yun sa akin ni Don Miguel, ay tumalikod na ito at nagpaalam sa akin na buhayan ako ng pag-aasa ng mga panahong yon. Dahil tamang lahat ang mga sinabi sa akin ni Don Miguel. Kinaumagahan din noon ay ikinandado ko ang loob at labas ng aming tahanan at iniwan ko ang susi noon sa isang pinsan ng aking asawang si Biron na nagngangalang si Tessa. Malaki ang aming tiwalang mag-asawa kay Tessa at pagkatapos ng mismong araw na yon ay bumiyahi kaagad ako pabalik sa aming baryo o sa aming mismong probinsya. Namimiss ko na sina lolo at lola. Kumusta na kaya sila? Ang nooy sabi ko sa aking sarili habang ako'y sakay na ng pampasaherong bus. Pagkarating ko sa aming baryo'y isang panibagong pagsubok na naman at kalungkutan ang aking nadatnan sapagkat, Pinsang Dante, mahigpit na itinagubilin sa amin ni na lolo at lola noong nabubuhay pa sila na hanggat maaari ay wag na naming ipaalam pa sa iyo kung sakasakali mang silang dalaway mawala sa mundo. Dante, nang mga panahong hindi mo sila binisita rito at naalala, ay nagtiis sila sa kanilang iniindang mga sakit. Dala ng kanilang katandaan, pinakiusapan ko silang ipaalam sa iyo ang kanilang nararamdaman upang makahingi sa iyo ng perang pambili ng kanilang maintenance. Pero tumutol silang dalawa, Dante. Ang dinig kong revelasyon sa akin ni Pinsang Tiroy, hindi ko na nga naiwasan pang mapahagulgol ng mga pagkakataong yon, sapagkat ng mga panahong nagdanas ng matinding gutom at hirap sa sakit ng kani-kanilang mga katawan sina lolo at lola, ay ang mga panahong ako ay nagpakasaya sa aking bisyo. At dagdag pa sa akin ni Pinsang Tiroy, ayaw na ayaw ni na lolo at lola, Pinsang Dante, na ikaw ay mag-aalala sa kanila at mahal na mahal kanila, Dante. Napakawalang silbi kong tao, napaka makasarili ko. Ang aking pagkagahaman at pag-abuso sa mga pera at karangyaan ang siyang naging dahilan ng pagkawasak ng aking pamilya at ang pagkawala ng ating lolo at lola. Pinsang Tiroy, napakawalang kwentang tao ko.
ah, 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 ah. Pakiramdam ko noon, Sir Jess, ay tuluyan na ngang gumuho ang aking mundo. Hindi ko alam kung ang nangyayari ba sa buhay ko ay isang pagsubok lamang ba o isang sumpa. At nang mismong araw na yon ay mabilis kong inihanda ang aking sarili. At magkasama kaming dalawa ni Pinsang Tiroy na pumuntang sementeryo sa mismong puntod nila lolo at lola. At doon, walang palya ang pagbuhos ng aking mga luha. Napaluhod na ako't paulit-ulit akong humihingi ng patawad sa aking mga namayapang lolo at lola. Matinding pagluluksa at pangungulila ang aking nararamdaman at parang sasabog na ang aking dibdib sa tindi ng aking galit at sama ng loob sa aking mismong sarili. At pag-uwi ko noon sa mismong tahanan nila lolo at lolay, tulala ako at wala ako sa aking wisyo. Mas lalo pa akong nangungulila kina lolo at lola dahil sa tuwing nakikita ko ang loob ng aming tahanay, hindi ko maiwasang maalala ang aming mga masasayang tagpo sa aming mga buhay. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Dante, apo. Dahil ang lahat ay pagsubok lamang sa iyong buhay. Apo, Dante, kung meron ka mang nagawang mga maling desisyon at mga pagkakamali sa iyong buhay, dala lamang yon ng iyong pagiging isang tao. Pero apo, pagkatandaan mo ito, habang may buhay ay may pag-asa at pagkakataon ka pang baguhin, ayusin at itama ang lahat ng iyong mga nagawang pagkakamali. Apo, Dante, pagkatandaan mo ito, mahal na mahal ka namin ng iyong lola. Lolo, huwag kayong lalayaw pag-iusap. Nasasabik na ako sa inyo. Panaginip. Isang panaginip. Pero parang totoo. Parang totoo ang lahat. Nakita ko sina lolo at lola. Pero nang akma ko na sana silang lalapitay, bigla na lamang silang kinain ng isang nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa kalangitan. Maging sa aking panaginip ay wala pa rin silang ibang hinangad at inisip, kundi kung ano ang makakabuti sa aking buhay. Tama sina lolo at lola. Pipilitin kong bumangon muli at ibalik ang dating ako. Ang nooy sabi ko sa aking sarili, nang gabing hindi ko na malayang nakatulog na pala ako sa mahabang upuan habang iniisip ko noon sina lolo at lola. Kinaumagahan din noon ay kumuha ako ng isa sa aming kababaryo upang upahang maglinis sa libingan nila lolo at lola. Gamit ang perang ibinigay sa akin noon ni Don Miguel ay naging maayos at malinis ang kanilang mga puntod. At maging ang paligid noon, pinapinturahan ko na rin yun kay Mang Dani. Kasunod ay pumunta ako sa aming mismong bayan upang maghanap ng mga ibinibintang pwesto roon. Sa kabutihang palad ay ako'y nagtagumpay. Nakahanap ako ng pwesto at nagkataon pang malapit lamang yun sa aming merkado o sa aming mismong palengke. At dahil sa yun ay sa palengke o nasa mismong bayan, kung kaya't matao sa lugar na yun, walang ibang laman ng isip ko noon kundi puro positibong ako'y magtatagumpay sa aking planong magkaroong muli ng isang pag-aaring panaderya. Matapos kong maayos ang titulo ng pwesto at mabayaran yun sa may-ari noon, ay ang kasunod kong ginawa ay naghanap ako ng mga kasangkapan o kagamitan na maaaring gamitin sa aking panaderya. Nagtataka lamang ako noon, Sir Jess, dahil lahat ng aking kinakailangan ay mabilis ko lamang na nahahanap hanggang sa ako'y magkaroon na nga ng isang panaderya.
at dinagsayon ng mga mamimili katuwang ko si Pinsang Tiroy at iba pa sa aming mga kakilala sa aming baryo'y ay naging mabilis ang tagumpay o pag-unlad ng aking panaderya hanggang sa ito'y kumalat at nagkaroon ng iba pang sangay. Lumaki ang perang ibinigay sa akin noon ni Don Miguel hanggang sa napag-isipan ko nang kumuha ng maraming mga tauhan, mga panadero, mga helper, tindera at mga katiwala sa bawat branches ko noon na nasa aming mismong probinsya. At katulad ng aking ipinangako sa aking sarili ay hindi ko na binalikan pa at akin ang inilibing sa hukay ang dati kong masamang pagkataong nalulong sa masamang bisyo at nagkaroon ng masamang ugali. Minahal ko't inalagaan ko ng nag-iisa ang aking negosyo, lalo na ang aking mga tauhan. Hindi katulong, hindi empleyado ang turing ko sa kanila, kundi isa ng kapamilya. At ang labis kong ipinagpapasalamat noon sa Panginoon dahil lahat ng aking mga tauhay naging tapat, hindi lamang sa kanilang mga trabaho, kundi maging sa akin. Maayos ang pasahod, nasa tama ang oras ng kanilang pahinga at ang pagkain. Lahat ng mga perang ipon ko't tinutubo ng aking panaderyay ibinabangko ko, at ang pangalan ng aking panaderyay nakapangalan sa pinagsama at pinaiksing pangalan ng aking asawang si Beron at ng aming anak na si Brando. Hindi rin ako kailanman natukso o naghanap ng ibang babaeng ipapalit sa aking asawa dahil, Beron, asawa ko, kung nasaan man kayo ng ating anak na si Brando, pagkatandaan niyo ito. Mahal na mahal ko kayo at nakahanda akong maghintay sa inyo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Ang sabi ko sa aking sarili habang ako nooy nasa loob ng malaking simbahan na nasa aming mismong bayan. Yun kasi ang palagi kong ginagawa. Pumupunta akong simbahan at nagdarasal doon, nagpapasalamat sa mga biyayang aking natamo at upang aking ipanalangin sa nasa itaas ang aking buong pusong pagmamahal sa aking pamilya. Sa paglipas ng mga panahon, nagkakaedad na ako noon, Sir Jess. Ngunit wala pa ring anak at asawang dumating sa aking buhay. Ganoon pa may, ni minsan ay hindi ako sumuko. Sa halip ay, hanggat ako'y nabubuhay at humihinga, ay hindi ako mawawalan ng pag-asa na muli ko kayong makita, anak. At asawa ko, Beron, nasasabik na ako sa inyo. Ginugol ko ang aking panahon at oras sa mga taong totoong nakakaranas ng matinding kahirapan sa buhay. Nagdodonasyon ako noon, Sir Jess, gamit ang aking pera sa mga taong may kapansanan, lalo na sa mga matatandang may mga sakit. Nagkakawang gawa ako at nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga batang nasa ampunan, sa mga matatandang nasa home for the aged o lugar ng mga matatandang inabandona ng kanilang mga anak upang mag-abot ng tulong sa kanila sa pamamagitan ng mga namamahala doon. Hindi ako nagdamot sa mga taong lumalapit sa akin isang araw noon at nataong araw ng linggo ng madaling araw habang ako'y nakaupo sa upuang nasa harapan ng mesang nasa aking panaderyay na siyang aking pinakaunang bakery. Nakalagay na sa aking mata ang aking salaming may grado at abala ako sa pagsusukli sa mga perang bayad ng aming mga customer na nooy makikita ng nagsisiksikan sa aking tindahan. Nang walang ano-ano'y bigla na lamang na merong humintong mamahalin at sikat na kulay puting van sa labas o mismong harapan ng aking bakery. Ilang sandali pa'y meron akong nakitang bumaba. Ng pagkakataong yon
ay may kakaiba na akong nararamdaman sa kaibuturan ng aking pagkatao habang mariin kong pinagmamasdan ang nooy papalabas sa nasabing van. Naging mabilis na ang pagkalabog ng aking dibdib at parang may nag-uutos sa aking ihakbang ko ang aking mga paa at lumapit sa nasabing sasakyan. Tinawag ko ang aking tindera at sinabi ko sa kanyang siya na muna ang pumuwesto sa kaha. Mabilis naman itong tumugon at pagkatapos ay tumayo ako. Lumabas ng aking panaderya. Isang matandang lalaki at babae ang nakita kong bumaba sa nasabing van. Kutis mayaman ang mga ito at magagara ang suot nilang mga kasuotan. Ganoon din ang isang ginang na halos kaedaran ko lang at may kasama itong isang dalagita at isang binatilyo. At ang dalawang huling nakita kong bumaba sa nasabing van ay ang isang lalaking nasa edad 30 years old pataas at isang babaeng maputi at maganda. Kumalabog na ng husto ang aking dibdib at nakakaramdam na ako noon ng pinaghalong hiya at matinding pagkasabik sa aking sarili dahil nakikilala ko na kung sino sila. Hindi ako maaaring magkamali, Sir Jess, dahil sila ay ang aking mga biyanan at ang asawa kong si Beron. Papa, Mama, Beron, kayo. Ang nauutal at naluluhang tanong ko sa kanila ng mga pagkakataong yon kung saan sila ay nasa aking harapan na. Kumusta ka na, anak Dante? Nakikiramay kami sa pagkawala ng iyong lolo at lola. Anak Dante, patawarin mo kami kung pinilit naming ilayo sa iyo si Beron. Masyado lamang kaming nag-alala at natakot na baka mapahamak siya sa iyo. Ang dinig kong sabi sa akin ng aking biyanang lalaki at doon ay hindi ko na nga napigilan pa ang aking emosyong nararamdaman dahil tuluyan na ngang pumatak ang aking mga naipong mga luha sa aking mga mata. Buong higpit akong niyakap ng nooy umiiyak na aking asawang si Beron at ganoon din ang ginawa ko sa kanya. At doon ko nalamang ang dalawang huling bumaba ng van at may kasamang dalawang dalagita at binata ay ang aking anak na si Brando na isa na palang engineer at ang kanyang asawa o ang aking manugang na isa namang teacher. Ang dalawang batay ay ang aking mga apo. Ang bilis ng takbo ng panahon, Sir Jess. Matagal na akong nangulila sa aking pamilya, ngunit nagbungang lahat ang aking matyagang paghihintay sa kanila. Niyakap naming lahat ang isa't isa at paulit-ulit kaming humingi ng patawad sa aming mga naging maling desisyon, lalong-lalo na ang aking mga nagawang kasalanan sa aking pamilya. Pinatunayan mo ang iyong totoong pagbabago, Dante. Nagawa mong umasenso kahit wala kang tangang mutya o pampaswerte sa iyong negosyo. At higit sa lahat, nagawa mong ibalik ang totoong pagkataong meron ka. Tama yan, anak, dahil ang totoong mutya ay nasa atin din. Tayo ang gumagawa ng swerte para sa ating mga buhay. Ang sabi pa sa akin ng aking biyanang lalaki, ng mismong pagkakataong yun, habang kaming lahat ay nasa aking mismong tahanan. Nabanggit din sa akin ng aking biyanang lalaki ang hiwaga o dahilan kung bakit nawalang pusa ang mutyang bato sa kanyang kinalalagyan. Noong iyon ay nasa aking pag-iingat. Ayon sa kanya, Dante, kusang natutunaw o nawawala ang mutyang batong iyon na galing sa loob ng kawayan kapag ka ang taong nag-aalaga sa kanya may hindi magandang ginagawa sa kanyang buhay, lalo na sa kanyang pamilya. Hindi ko sa iyo sinabi yun noon dahil hindi ko akalaing magbabago ka ng iyong pag-uugali. Kabaliktaran pala ang mangyayari sa aking buhay. Sa oras na ginamit ko sa masama
ang mutyang galing sa loob ng kawayan, ito'y mawawalang kusa o malulusaw at masisira pa ang aking buhay at ang aking pamilya. At ang tungkol sa taong si Don Miguel, ay sa mismong biyanang lalaki ko rin nalaman ang lahat tungkol sa kanya. Si Don Miguel ay isa sa kanyang matalik na kaibigan, kaya naman ay ganoon na lamang ang labis-labis na pagrespeto sa kanya ni Don Miguel. At pati ako ay nagawa niyang tulungan para muling makabangon at magbagong buhay. Dante anak, ang sino mang taong may tangang mutya galing sa kawayan ay irerespeto siya. Titingalain ng sino mang mga taong nasa kanyang paligid dahil ang katulad niya isang puno ng kawayang hindi kayang pigilan ng kanyang paghaba at pagtaas. Ngunit ganoon pa may, kaano man siya kataas, ay nagagawa pa rin niyang yumuko sa lupa. Mangyayari lamang yun, Dante, o irerespeto ka lang ng mga taong nasa paligid mo kung ikaw ay nananatiling isang mabuting tao. Dagdag pang sabi sa akin ng aking biyanan, muling nabuo ang aking pamilya, Sir Jess. At bumawi ako sa lahat ng aking mga pagkukulang sa aking pamilya. Namuhay kaming tahimik at hindi nagsasawang tumutulong sa aming kapwa nang walang anumang kapalit. Matanda na ako o kaming mag-asawa sa ngayon, Sir Jess. Pero walang palya naming ginagabayan ang aming mga anak at maging ang aming mga apo sa tamang landas upang hindi sila matulad sa aking mga maling ginawa noon. Maraming salamat, Sir Jess, sa inyo pong ginawang pagsasaere ng kwento ng aming buhay. Masaya ako't kahit papaano'y napapakinggan ito ng inyo pong mga subscribers. Nawa po'y kapulutan ng aral ang aking naging buhay. Matuto sana tayong magpigil at kumontrol ng ating mga sarili, lalo na sa ating mga bisyo. Huwag magtitiwala basta-basta, lalong-lalo na kung ikaw ay hinihikayat nila sa masama. Higit po sa lahat, ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang ating mga sariling pamilya. Magsumikap para sa kinabukasan ng ating mga anak. Salamat pong muli, Sir Jess, at magandang araw po sa inyong lahat.